Magandang araw mga ka-farming! Namitas pala kami ng dragon fruits today. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo yung update ng alaga namin mga similya ng tilapia. Ito nga pala mga ka-farming, yung pinakawalan namin mga similya ng tilapia, 3 linggo na yung nakalipas. More or less, 600 pieces nga pala ito sila mga ka-farming. Tingnan nyo ang bibilis nga nilang lumaki. Pinapakain nga pala namin sila ka-farming ng starter floating feeds or pellets. Nakakatuwa talaga sila tignan ka-farming kasi ang liliksi at ang lalaki na nila, ilang linggo pala yung nakalipas. Hindi na nga pala namin sila pinapakain ng dara ka-farming, unlike doon sa iba naming alagang tilapia. Tinatry nga lang pala namin ngayon ka-farming na photo feeds yung pinapakain sa alaga naming tilapia ngayon, para makita namin kung ilang buwan lang pwede na siyang mai-market. At ngayon nga mga ka-farming, ipapakita namin sa inyo kung paano namin pinapakain ng Madre de Agua yung mga alaga naming tilapia. Sa di nakakaalam, ito nga pala yung tinatawag ng Madre de Agua. Alternatives din pala itong pagkain ng mga livestock na katulad ng kambing, baboy, rabbits at iba pa. Kaya isa ito sa pinapakain namin sa mga alaga naming rabbits. At ngayon, kinakain na rin siya ng mga alaga naming tilapia. Tatadda rin lang ng medyo pino bago ipakain sa alagang tilapia. Tingnan nyo ka-farming nakaabang na yung mga alaga naming tilapia. Mas maganda yung ganitong slice ka-farming kasi mabilis nilang makain. Minsan kasi yung hobby ko hindi niya tinatadtad talaga ng medyo pino, pero okay lang naman kasi kaya naman kainin ng tilapia yon. Pero mas okay kung medyo pino siya. Hindi nga pala namin sila pinakain today ng dara ka-farming. Kasi papakainin lang namin sila ng Madre de Agua. Parang ang sarap lang mga will ka-farming, no? So, ito na ka-farming. Okay na yung slice na ganito, kaya ipapakain na natin sa kanila. Oh, di ba ka-farming ang galing? Kasi nga kumakain sila ng Madre de Agua. Pero ka-farming, nasa sa iyo pa rin yan kung ano ipapakain mo sa mga alaga mo. Sa amin kasi, darak o kaya Madre de Agua kasi nga, yun yung parang nagustuhan din nilang ipinapakain namin sa kanila. O mga ka-farming, naubos nila yung pinakain namin sa kanila, kaya goods, napaka-organic, charis. Pwede na makapag-ihaw ka-farming o kaya prito o kaya sigang. So, tara, kawil tayo. Charis, joke lang yung ka-farming, wag muna mga susunod na, mga next year. Mga ganun. After nga pala namin magpakain ng tilapia ka-farming, sabi ni nanay, meron na daw pwedeng mapitas na bunga ng okra, kaya tara, pitasin na natin. Oh, tingnan nyo ka-farming, ang hahaba talaga ng bunga ng okra na to. Sa taba niya ba naman, di pa gaganda yung bunga niya. Meron nga rin pala kaming tanim na kalabasa ka-farming. Ito yung klase ng kalabasa na hindi talaga siya totally na lumalaki. Parang siyang hugis avocado na maliit pero maligat o kaya yung malagkit. At syempre, sa part na to, super excited talaga ako farming kasi mamimitas na tayo ng dragon fruits na more than one ang bunga. Yes, more than one. So, let's go! Meron na nga palang isa dito sa baba ka farming, pero unahin natin ito mga nakasabit. Unahin natin pitasin yung pinakamalaki sa kanilang apat. Diba? Ang laki niya. Sana matamis. Pero matamis yung mga dragon fruits namin ko farming. Ito nga pala ka farming ay organic dragon fruits. Walang kahit anong fertilizer yung nilalagay namin sa puno ng dragon fruits namin. Sadyang namunga lang siya kasi nga kapanahunan niya at direct sunlight siya. Nga lang ka farming, hindi talaga pantay-pantay yung laki ng bunga niya. Merong maliit, merong malaki, pero okay na yan. At least merong dragon fruits na napipitas, 'di ba? Apat nga yung napitas nating bunga ng dragon fruits ka farming. At sa mga susunod na linggo, mayroon ulit tayong pipitasin. 'Di ba? Nakaka-excite lang. Ang ganda ng kulay ng dragon fruits talaga ka farming. At meron pa nga palang isa dito sa ibaba at kukunin na rin natin.
So, ito lahat yung na-harvest natin dragon fruits ka-farming. Ah, grabe, dami. Isusunod naman natin yung suha. Kasi nga may nakita na kami hinog dyan ka-farming. Abay, first time namin magsungkit ng bunga nito ka-farming after 8 years. O diba? Grabe ang tagal bago namunga. Hirap na hirap nga akong sungkitin siya ka-farming kasi nasa itaas siya at nakasiksik pa talaga. Yung panungkit ko sumasabit-sabit sa mga sanga. At sa wakas, maibababa ko na rin siya kasi nga ang dami na rin talagang langgam. Medyo malaki nga rin pala siya. Nga lang, merong mga tusok-tusok na mga insekto pero okay na yun. At least may nasusungkit na suha. Ito na yung nakuha namin prutas ka-farming, 5 dragon fruits at 1 suwa dito sa palibot ng aming bahay. Kaya tikman na agad natin yung dragon fruits. Ang ganda talaga ng kulay ng dragon fruits ka-farming. Abay, kulay pa lang, mukhang matamis na. Kaya magtanim ka na rin ka-farming ng dragon fruits para sabay-sabay tayong mamitas tuwing tagbunga niya. So, hanggang sa muli ka-farming, sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching!